Fuenteballa Valdalion Mansion. 2 days later. Alas 11 na ng gabi nung dumating si Mike galing sa kanyang kumpanya, ang bagong branch ng De La Vega Corporation, na nakabase na ngayon sa New York. Dumaan muna siya sa silid ng kanyang mga anak, bago pumasok sa kanilang silid ni Cassie. Araw-araw ito ang ginagawa niya, dahil sinisiguro niyang nasa maayos na kalagayan ng mga anak niya. Lahat kasi ng mga yaya, unos na mga ito ay pinalayas ni Cassie, dahil pinagseselosan niya. Hindi niya alam sa asawa kung bakit minsan, wala na sa lugar ang pagsiselos nito. Kahit mga kasambahay, ayaw niyang lumalapit sa kanya. Nagulat pa siya nang malaman niya na pinalayas niya mga dating kasambahay at pinalitan niya ng mga matatanda at pangit ang muka. Binuksan niya ang silid ng quadruplets. Muntik pa siyang napasigaw nang makita niyang babaeng nakaupo sa gilid ng kama habang nakatunghay sa mga anak niya. Halatang galing sa matinding pagkasunog ang mukha nito. Dahilan para maging katakot-takot sa unang tingin mo pa lang sa kanya. Maikli ang kanyang buhok at maging ang braso nito sa kamay ay halata rin na galing sa pagkasunog. Nakita niya itong nagpahid muna ng luha sa kanyang mga mata bago tumingin sa kanya. Sir, ako nga po pala ang bagong yaya na kinuha ni Ma'am Cassie. Ngayon po ang unang araw ko. Paliwanag ng babae. Nakita ka na ba ng mga anak ko? Hindi ba sila natakot sa'yo? I mean, ayoko lang na baka matakot sila at mas lalong ayaw nilang lumapit sa'yo. May hirapan kang alagaan sila. Wika ni Mike. Oo po sir. Nung una po natakot po silang lahat sa akin. Mabuti naman po at nagawa ko silang paamuin. Ito nga po kakatulog lang po ng 4. Okay lang po ba na dito na ako matutulog sa kwarto nila sir? Kahit nasa sofa lang po ako. Gusto ko rin kasing masiguro na maayos sila. Daralgal na wika ni Cassie. Nakita niyang tumangulang si Mike sa kanya. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili na yakapin ng asawa at aminin na siya ang tunay na Cassie at hindi si Sandra. Subalit kailangan niyang tiisin para hindi masira ang mga plano niya. Kung nagawa ni Sandra na magpanggap noon, kaya niya ring gawin ang magpanggap ngayon. Salamat po sir. Agad na siyang tumalikod kay Mike at nagkunwaring nagtitimpla ng gatas. Lalabas na sana si Mike, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang nakatalikod na babae. Kung hindi niya lang siguro kasama ang asawa niya ngayon, malamang nayakap na niya sa likod ang babaeng to. Parang may kung anong humihila sa puso niya, nalapitan ito at yakapin. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit sa tuwing kasama niya ang asawa niya, hindi niya ulit naramdaman ang ganitong pakiramdam? Ngunit sa babaeng ito na nakatalikod sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaroon siya ng pagnanasa na maangkin ito. Nababaliw na yata siya. Pinilig niya ang kanyang ulo at nagmamadaling lumabas ng silid. Pumasok siya sa kanilang silid at nakita niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa. Habang binubuksan ang dressing room, napatingin siya sa CCTV monitor na konektado sa silid ng quadruplets. Nahagip ng kanyang mga mata ang katawan ng babae na nakaupo pa rin sa kama. Buong pagmamahal na hinihimas nito ang bawat pisngi ng mga anak niya. Makikitang panay ang pahid ng sariling luha nito sa mga mata habang iniisa-isang halikan ang noo ng mga kambal. Nalilito siya sa inaakto ng bagong yaya ng mga anak niya. Parang malalim ang pinagdaraanan nito. Siguro baka may anak din siya at namimiss niya lang ang mga ito. Pero hindi Bakit parang nakikita niya ang dating ugali ng kanyang asawa sa babaeng ito? Ipinilig niya ang ulo at agad nang nagbihis. Binura na lamang niya mga guni-guni sa kanyang isipan at agad na siyang humiga at tuluyan ang nakatulog. Kinabukasan. Mommy, tama na po. Nasasaktan na po ako. Aray, Mommy, masakit. Napasigaw sa iyak si Missy habang pinapalo ng hanger ng peking mommy niya. Mommy, tama na po. Nasasaktan na si Missy. Ako na lang po ang saktan niyo. Maawa po kayo sa kanya. Suway ni Miko sa ina habang hinihila si Missy at nilagay sa likod niya. Isa ka pa ha? Gusto mo ring masaktan? Ilang beses ko na bang sinasabi sa inyong lahat na ang pinakaayaw ko ay naliligo kayo sa dagat? Bakit ba ang tigas ng mga kukote niyo ha? Sigaw ni Sandra habang patuloy sa pagpalo ng hanger kay Miko. Lihim naman itong napaiyak dahil sa sakit ng pagpalo sa kanya. Halos mag-iisang taon na rin
na ganito ang ginagawa sa kanila ng mommy niya. Hindi niya maintindihan kung bakit simula nang kinasal sila ng daddy niya ay naging malupit na ito sa kanila. Naku ma'am, wag po. Maawa po kayo. Ako na lang po ang saktan ninyo. Wag po yung mga bata. Kawawa naman po sila. Parang maiiyak na pagmamakaawa ni Cassie. Narinig niya kaninang umiiyak na sigaw ni Missy. Kaya napatakbo siya pagbaba sa hagdan upang mapigilan si Sandra sa patuloy na pagpalo sa dalawa. Puno ng galit ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang nasaksihan. Parang hinihiwa ang kanyang puso nang makitang sinasaktan ng ibang tao ang mga anak niya. Kahit minsan, hindi pa sila nakaranas na masaktan niya. Tapos ang babaeng ito, ang lakas ng loob niyang saktan sila. Ah, ikaw na pangit ka. Ang lakas ng loob mong sumali sa laro namin ng mga anak ko. Baka gusto mong dagdagan ko pa yung kapangitan sa mukha mo. Sarkastikong wika ni Sandra sa kanya. Anong kaguluhan ito? Napalingon silang lahat nang marinig ang bariton ng boses galing sa pintuan ng mansyon. Agad na tumakbo ang dalawang bata at yumakap sa kanilang ama habang umiiyak. Daddy! Cassie, babe, ano na naman ito? Naiirit ang tanong ni Mike sa peking asawa. Babe, nakita kong sinasaktan ng babaeng yan ng mga anak natin. Kaya agad kong kinuha ang hanger sa kanya. Tignan mo, kibago-bago pa lang ang lakas na ng loob niyang saktan ng mga anak natin. Nagulat pa si Cassie dahil siya ang pinagbintangan ni Sandra. Ang galing talaga sa pagpapanggap ng babaeng to. Nakita niyang nakatingin si Mike sa kanya. Wari inaaral ang kanyang reaksyon kung totoo nga ang sinabi ng kanyang peking asawa. Totoo ba na sinasaktan mo ang mga anak ko? Halata ang galit nito sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang mga anak na naaawa habang nakatitig sa kanya. Kung hindi siya aamin, siguradong ang mga anak niya ang tatanungin ni Mike. Kapag nangyari yun, aaminin lang si Sandra ang nanakit sa kanila dahil hindi sila marunong magsinungaling. Paniguradong sasaktan na naman sila ng peking ina nila sa tuwing wala ang daddy nila at ayaw niyang mangyari yun. Sorry po sir, nadala lang po ako ng galit ko. Hindi na po mauulit. Ang naging sagot na lang niya kay Mike na ipinagtataka naman ng dalawang bata. Talagang wag na wag mo nang uulitin yun kung gusto mo pang mabuhay. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ng mga anak ko. Kahit kailan, hindi ko pa sila napagbuhatan ng kamay ng aking asawa. Tapos ikaw, ang lakas ng loob mong saktan sila. First and last warning ko na to sa'yo. Sa oras na malaman kong sinasaktan mo ulit ang mga anak ko, sisiguraduhin kong pagkabukas, sa basurahan ka na pupulutin. Galit na sigaw ni Mike sa kanya. Mas okay na yung ganito, na siyang nasasaktan, huwag lang ang mga anak niya. Tiis-tiis lang muna mga anak. Gagawin ni mommy ang lahat para hindi kayo masaktan ng kinikilala niyong ina. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ni Sandra ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Pangako ni Cassie sa kanyang sarili. Lihim na napangiti si Sandra dahil nakaayon sa kanya si Aryan, ang bagong yaya ng mga anak ni Mike. Kung hindi, baka pagdudahan na naman ito ang kalupitan niya sa mga bata. Humanda kayo sa akin mga bulinggit kayo. Pasalamat lang kayo at dumating ang daddy niyo. Hindi pa ako nakakapaghiganti sa inyong ina. Kayo ang pahihirapan ko sa lahat ng hirap na dinanas ko sa kamay ng mga armado. Sa loob-loob ni Sandra. Mike, babe, pagpasensyahan na lang muna natin si Aryan. Hayaan mo sa susunod babantayan ko na ng maayos sa mga anak natin. Sabay halik sa labi ni Mike. Hindi naman makaiwas si Mike dahil alam niyang andyan ang mga anak niya. Baka isipin ng mga ito na nanlalamig na siya sa kanilang ina. Samantalang umiwas naman ang tingin si Cassie nang makita niyang naghahalikan sa harapan niya ang dalawa. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang puso. Agad na siyang tumalikod at umakyat papuntang silid ng mga quadruplets upang mapigilan ang luha na handa nang lumabas mula sa kanyang mga mata. Di nang tagal ay nakapasok na siya sa silid ng mga quadruplets. Si Mike naman ang sumunod na pumasok. Agad siyang nag-iwas ng tingin at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Kinakarga niya ngayon ang mahigit 1 taon ng si Mika dahil nauna itong nagising kaysa 3 niyang kambal. Mommy! Sobrang tuwa niya nang marinig ang boses ng kanyang anak at tinawag pa siyang mommy. Ulitin mo nga anak, mommy? Sinabayan pa niya ito sa pagsasalita habang kinikiliti ang anak na hindi naman matapos-tapos ang hagikik. Sa sobrang tuwa niya,
Nakalimutan niyang andyan pala si Mike sa harapan niya at nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. Ngayon lang napansin ni Mike, nakaboses ni Arya ng asawa. At maging sa mga mata nito, sa mga galaw, maging sa uri ng pananalita. Hindi niya rin alam kung bakit niya ito sinundan. May kung anong malakas na puwersa galing sa kanyang puso ang tumutulak sa kanya upang puntahan ito. Parang nahulaan naman ni Cassie ang tumatakbo ngayon sa isipan ni Mike. Kaya agad siyang nakabawi at nilagay si Mika sa kanyang crib habang pinapainom ng gatas. Cassie? Agad siyang lumingon nang marinig ang pangalan niya. Hindi niya alam na sinusubukan lang pala siya ni Mike kung lilingon ba siya o hindi kapag tinawag siya sa pangalan niya. Sir, nasa kwarto yata ninyo si Ma'am Cassie. Pagdadahilan niya. Umalis na siya, may pinuntahan. Ikaw, sino ka ba? Madiin ang tanong nito habang papalapit sa kanya at tinititigang mabuti ang kanyang mga mata. Binitawan ni Cassie ang pagpapadede sa anak dahil agad na siyang napaatras nang maramdaman na isang hakbang na lang ni Mike. Magkakadikit na ang katawan nilang dalawa. Lalong lumakas ang kabang nararamdaman niya nang maamoy ang mainit na hininga na dumadampi sa kanyang ilong. Agad siyang napapikit dahil parang hindi niya kakayanin ang magpanggap sa asawa. Alam ni Mike ang kahinaan niya at lalong alam nito kung saan ang kiliti niya. Kaya sigurado siyang anumang oras, malalaman na nito kung sino siya. Huwag kang pumikit. Narinig niya ang utos ni Mike. Agad naman siyang nagdilat ng mga mata at nakita niyang masusing inaaral ni Mike ang kanyang mukha. Tell me, who are you? Tanong ulit nito. Aryan po, sir. Agad niyang sagot. Are you sure? How about this? Hindi siya nakapaghanda. Agad siyang nilamukos sa labi ng mga nananabik na halik ni Mike. Now, tell me, who are you? Garalgal ang boses ni Mike. Parang iiyak ito habang tinatanong siya. Mike! Ang tanging sambit niya. Ang alam niya na sa pagkakataong ito, mas lalong lumakas ang pakiramdam ng asawa na siya ang tunay na Cassie. Matalino ang kanyang asawa. Kaya alam nito na may malalim na dahilan kung bakit nangyari ito sa kanya at kung bakit nagpapanggap siya. Maya-maya pa'y hinila ni Mike si Cassie papasok sa shower room kung saan hindi makikita ng CCTV na nasa konektado sa loob ng master's bedroom. Isinandal siyang muli sa wall sa loob ng shower room. Parang naiiyak pa rin ang mga mata nito at bakas ang pagkaawa niya kay Cassie sa uri ng mga tingin nito. Now, tell me. Sasabihin mo ba sa akin ang totoo? O kailangan ko pang gawin sa iyo ang nasa isip ko? Hindi alam ni Cassie kung paano sasabihin kay Mike ang lahat ng nangyari. Naiipit siya sa sitwasyon dahil alam niyang kaunti na lang ang pasensya nito. Sa oras na malaman niya na isang impostor ang akala niyang asawa, siguradong magwawala ito at papatayin niya si Sandra. At kapag nangyari yun, masisira ang lahat ng plano nila ni Grandmaster. Sasagot na sana siya nang maramdaman niyang tinawid muli nito ang pagitan sa mga labi nila. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mukha niya dahil aaminin niyang nalulunod na siya sa bawat halik ng kanyang asawa. Bawat halik na pinaparanas nito sa kanya ay naghahatid ng mensahe na siya lang ang tanging babaeng hinahalikan niya ng ganito. God, babe, nararamdaman ng puso ko na ikaw ang babaeng minahal ko. Hindi mo pa ba sasabihin sa akin kung bakit ito nangyari sa'yo? Kahit sunog na halos lahat ng katawan mo, nakaukit na sa memorya ko ang lahat-lahat sa'yo. Agad na tumigil si Mike sa pagsasalita nang maisip ang isang bagay na siyang magkukumpirma kung totoo nga ang hinala niya. Tinaas niya ang damit ni Cassie at ganoon na lang ang pagbagsak ng kanyang mga luha nang makita niyang nakaukit niyang pangalan sa dibdib nito. Kahit sunog na ang ilang parte nito, mababasa pa rin niyang nakalagay na, I heart you, Mike. Sa sobrang awa niya sa asawa, agad niya itong niyakap ng mahigpit habang patuloy sa pag-iyak. Umiyak na rin si Cassie na gumanti ng yakap sa kanyang asawa. Habang kapwa sila pareho nanginginig ang katawan dahil sa sobrang pagpipigil ng kanilang emosyon. Babe, bakit nangyari to sa'yo ha? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit napunta na naman tayo sa ganito? Akala ko ba tapos na ang paghihirap natin? Sinong may gawa sa'yo nito? Nagpipigil sa galit na sunod-sunod na tanong ni Mike.
Babe, akala ko hindi mo na ako nakilala dahil pangit na ang mukha ko. Hindi pa rin makapaniwala si Cassie na nabigyan pa siya ng pagkakataon na mayakap muli ang asawa niya. Hinimas ng kamay niya ang malalambot na pisngi ng asawa habang pinapahira ng mga luha nito na umaagos sa kanyang mga mata. Sa sobrang sabik niya kay Mike, bahagya siyang nag-angat ng paa upang abutin ang namumulang labi nito at masuyong hinalikan. Gumanti rin kaagad ito ng halik sa kanya at kapwa nila nilunod ang sarili sa bawat ganti ng mga halik na ninanamnam nila sa isa't isa. Agad nilang pinaghiwalay ang kanilang mga labi at saglit na nagkatitigan. Ipinaliwanag ni Cassie ng detalyado ang lahat ng nangyari sa kanya at habang nagpapaliwanag siya, iba-ibang reaksyon ang nakikita niya sa mukha ni Mike. Magkahalong galit at awa ang nababakas sa mukha nito. Babe, kaya ako nagpanggap kahit na parang mamamatay ako sa selos sa tuwing nakikita ka nakahalikan si Sandra dahil gusto kong malaman kung sinong humahawak sa kanya. Alam kong ginagamit lang siya ng taong ito dahil alam niyang gagawin ni Sandra ang lahat upang makapaghiganti lang sa akin at tuluyang maagaw ka. Sa ganoong paraan, maisasakotuparan niya ang plano niyang tuluyan ng pamunuan ng Airy. Nabigo siya kay Madam Mia noon, kaya si Sandra naman ang ginamit niya ngayon. Kaya sana, tulungan mo muna ako magpanggap sa ngayon. Kaya nating tiisin ito, babe, para sa mga anak natin. Ayoko silang madamay. Natakot na ako noon nang pinutulan ng isang daliri sa kamay si Miko. Kailangan na nating tapusin ang problema ko si Airy. Dahil hanggat nandiyan ang mga kalaban ko, hinding-hindi tayo magiging masaya. Magiging panandalian lang lahat sa atin. Pakiusap ni Cassie at sumang-ayon naman ito sa kanya. I love you, Cassie. Kaya pala hindi ko maramdaman sa peking asawa ko ang tulad ng nararamdaman ko sa'yo ngayon. Kung hindi ka pa tinawag ni Mika na mommy, hindi papasok sa utak ko na maaaring ikaw nga si Cassie. Noon pa man nagkaroon na ako ng duda sa babaeng pinakasalan ko dahil nakikita ko sa kanya si Sandra sa tuwing tinitignan ko siya. Parang sarap na sarap ka pa nga kapag kahalikan mo siya. Mahiming pagtatampo sa boses niya si Cassie. Sumili naman ang pilyong ngiti sa labi ni Mike. Babe, palabas lang yun kanina. Inaaral ko lang ang reaksyon mo at hindi nga ako nagkamali dahil apektado ka. Isa pa, ayokong makita ng mga anak natin na wala na akong pagmamahal sa'yo. Maniwala ka man sa hindi. Pagkatapos ng kasal namin, walang nangyari sa amin ni Sandra. Hindi ko kayang galawin siya dahil ibang nakikita ko sa kanya. Hanggang halikan lang kami, pero hindi ko naman tinutuloy na angkinin siya dahil sa'yo lang ang junjun ko. Sabay kintal ng mainit na halik nito sa labi niya. Bigla namang pinamulahan ng mukha si Cassie nang marinig ang salitang junjun. Humagalpak naman ang tawa si Mike nang makita ang reaksyon ng asawa. Namimiss niya talaga ito kapag namumula. Ito ang pinakagusto niya kay Cassie dahil shy type ito. Kahit pa matagal na silang nagsasama, nahihiya pa rin itong pag-usapan ang mga mainit na eksena sa kanilang dalawa. Babe, kailangan ko ng tulong mo. Alam kong malakas ang puwersa mo sa buong New York dahil dito ang origin ng Elite Task Force. Hindi ko kayang banggain ang lahat ng Dark Underground Organization na nakipag-connive ngayon kay Marcus na namumuno sa Airy. Huwag kang mag-alala, babe. May plano na ako sa kanila. Iniimbestigahan ko ang lahat ng underground dealings sa buong New York at kapag nalaman ko na nag-connive sila sa Airy, ipapasara ko ang mga negosyo nila. Sisiguraduhin kong mananagot ang mga taong may gawa nito sa'yo. Sabay halik ulit nito sa labi niya. Babe, parang kanina ka pa. Napapansin kong panay na ang halik mo sa akin. Hindi ka ba nanidiri sa mukha ko? Tanong ni Cassie. Babe, kahit ano pang itsura mo, walang pakialam ang puso ko. Ewan ko ba, sa tuwing kaharap kita kahit noon pa man, gusto kong laging hinahalikan ng mga labi mo. Sa ganoong paraan ko lang kasi nauutusan ng puso't isipan ko na huminahon. Kaya maghanda ka. Dahil sigurado akong magiging madalas na to. Doon ka na sa guest room matulog simula mamaya at kailangan lagi ka nang nandun sa tuwing pagpatak ng 10:00. Kailangan ka na John para hindi siya magwala dahil kung hindi baka hindi ako makapagpigil at mapatay ko si Sandra. Baka makalimutan kong magpanggap na wala pa akong nalalaman. Halik mo lamang makakapagpahinahon sa akin, babe. Kaya please, bantayan mo ko. Inaaral ko pa lang kung paano pahabain ang pasensya ko. Ngayon pa lang gustong-gusto ko nang patayin si Sandra, kaya maawa ka.
Magpakita ka sa akin sa tuwing kaharap ko siya. Mahabang paliwanag ni Mike, ngunit may halo pang kapilyuhan ang mga salita nito. Niyakap ng mahigpit ni Cassie ang asawa. Nararamdaman din niya ang paghihirap ng kalooban nito. Babe, nandyan ka pa ba? Agad silang naghiwalay na dalawa nang marinig ang boses ni Sandra habang kumakatok sa labas ng pinto. Parang lalabas na naman ang masama sa katawan ni Mike nang marinig ang peking asawa. Nakita naman ito ni Cassie, kaya agad niya itong hinalikan sa labi upang huminahon. Babe, simulan na natin ang plano. Pakiusap niya sa asawa. Agad naman itong huminahon ng halikan niya, kaya agad na silang lumabas ng shower room at nagpanggap na parang hindi sila magkakilala. Kinuha ni Cassie si Mika sa crib habang si Mike naman hindi pa rin maipinta ang mukha habang binubuksan ang pintuan para sa peking asawa.